Magandang araw po sa inyo at sa mga bumubuo ng channel nito. Una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa pagkakataong ibinibigay ninyo sa amin na makapagbahagi ng mga karanasan, mga kwento ng kababalaghan na bumabagabag sa aming mga isipan. Ako po si Mary Joy at ang kwento ko ay tungkol sa aking lola at ang madilim na lihim na bumago sa kanyang buhay. Siguro po sa mga kabataan ngayon, ang mga aswang ay isa lamang kwento. Isang kinakatakutang halimaw sa mga pelikula. Pero para sa amin, para sa pamilya namin, ang aswang ay hindi lamang isang kwento. Ito po ay isang bangungot na unti-unting lumalamon sa amin. Nagsimula po ang lahat nung magkasakit si Lola Pansita. Matanda na po siya at ang katawan niya ay humihina na. Lagi ko siyang binabantayan lalo na po sa gabi. Gusto kong siguraduhin na komportable siya, na hindi siya nag-iisa. Isang gabi mga 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa kakaibang ingay. Parang may kumakaluskos sa kusina nun. Kinabahan ako pero pinilit kong maging matapang. Baka daga lang, sabi ko sa sarili ko. Pero hindi ako mapakali nun, kaya bumangon ako at dahan-dahang lumabas ang kwarto. Pagdating ko sa kusina, nanigas ako sa aking kinakatayuan. Nakita ko si Lola. Nakatayo siya sa harap ng lababo at may kinakain. Hindi ko maintindihan kung ano yun pero parang karne. At hindi po lutong karne. Hilaw at dumudugo pa. Hindi ko alam kung anong nangyayari nun. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas sa bibig ko. Nakatulala lang ako sa kanya habang patuloy siyang kumakain. Ang mga mata niya ay dilat na parang wala siyang nakikita. Pagkatapos siyang kumain, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang mga mata niya ay kulay pula na umiilaw noon. Hindi ko na kaya. Tumakbo ako pabalik sa kwarto ko at nagkulong doon. Buong gabi, hindi ako nakatulog. Kinabukasan parang walang nangyari. Si Lola Pansita gaya ng dati, nagluluto, naglilinis at nagkukwento sa akin. Pero hindi ko na siya kayang tingnan sa mata. Alam ko na may nagbago sa kanya. Alam ko na may tinatago siya. Isang araw habang nagbabantay ako sa kanya, bigla siyang nagsalita. "Mary Joy, apo, may sasabihin ako sa'yo. Mahalaga ito, apo," sabi niya. Kinabahan ako. Alam ko na ito na ang pagkakataon para malaman ko ang totoo. "Mary Joy, malapit na akong mamatay. Pero hindi ako mamamatay ng normal, po. Ako ay isang aswang." Parang gumuho ang mundo ko doon. Hindi ako makapaniwala. Ang Lola Pansita ko, aswang? Paano nangyari yon? Matagal ko nang itinatago ito. Pero hindi ko na ito kayang itago pa. Kailangan mong malaman ng totoo, po, para maligtas mo ang sarili mo at ang pamilya natin, sabi niya. Sinabi niya sa akin na kailangan kong sabihin sa mga kamag-anak namin na namatay na siya. Kailangan daw ilagay siya sa kabaong at magdaos ng lamay. Pero sa huling gabi ng lamay, mawawala siya sa kabaong. At kapag nangyari yon, maghihiganti daw siya sa pamilya na nagbigay sa kanya ng sumpa ng pagkaaswang. Hindi ko maintindihan. Sino ang pamilyang yon? Bakit nila ginawa yon kay Lola? Kailangan mong malaman, na po. Kailangan mong malaman kung sino ang pamilyang yon para mapigilan mo ako, para hindi ako makapanakit ng kahit na sino, sabi pa niya. Iyon ang huling habilin ni Lola Pansita. Pagkatapos ng sabihin yon, pumikit na siya at hindi na muling nagmulat pa. Ginawa ko ang lahat ng sinabi niya. Sinabi ko sa mga kamag-anak namin na namatay na si Lola. Inilagay namin siya sa kabaong at nagdaos ng lamay. Pero habang naglalamay kami, hindi ako mapakali. Hindi ako mapalagay. Alam ko na may mangyayari. Sa huling gabi ng lamay nangyari ang kinakatakutan ko. Pagdating namin sa bahay, nakita naming bukas ang kabaong niya. Wala na si Lola. Nawala na siya. Mula noon hindi na ako mapakali.
Alam ko na kailangan kong alamin kung sino ang pamilyang nagbigay ng sumpa kay Lola. Kailangan kong pigilan siya bago pa siya makapanakit ng kahit na sino. Nagsimula akong mag-imbestiga. Tinanong ko ang mga kamag-anak namin, mga kaibigan ni Lola, pero walang nakakaalam. Parang walang may alam tungkol sa madilim na nakaraan ni Lola. Hanggang sa amin na ikwento sa akin ng isang matandang kamag-anak namin. Sabi niya noong dalaga pa daw si Lola, naging kasambahay siya sa isang pamilya sa malayong lugar. Hindi raw maganda ang trato sa kanya doon. Parang pinagtataguan daw siya ng isang malaking lihim. Hinanap ko ang lugar na yon. Pinuntahan ko ang lugar kung saan nagtrabaho noon si Lola. Doon nakilala ko ang ilang matatanda na nakakaalala pa sa kanya. Sabi nila mabait daw si Lola, masipag at magalang. Pero bigla na lang daw siyang umalis na parang may tinatakasan. Mula noon hindi na raw siya nakita pa. Tinanong ko sila tungkol sa pamilyang pinagtatrabahuan noon ni Lola. Pero ayaw nilang magsalita. Takot sila. Sabi nila masamang pamilya raw iyon. May mga kakaibang nangyayari sa bahay nila. Pero hindi ako sumuko. Pinilit ko silang magsalita hanggang sa may isang matanda na naglakas loob na magkwento sa akin. Sabi niya ang pamilyang pinagtatrabahuan noon ni Lola ay mga aswang daw. Matagal na raw silang naninirahan sa lugar na yon at kinakatakutan ng lahat. Sabi niya nakatakas si Lola nang malaman niya ang totoo sa pamilyang yon. Hindi ako makapaniwala. Kaya pala ganoon na lang ang pagkatakot ng mga tao. Kaya pala nagtago si Lola ng napakatagal na panahon. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Sabi ng matanda ilang dekada na ang lumipas, nahanap ng mga aswang si Lola. Nilahian nila siya ng pagkaaswang. Iyon ang dahilan kung bakit naging aswang si Lola, dahil nilahian siya ng dugo ng mga aswang. Ngayon alam ko na ang totoo. Alam ko na kung sino ang pamilyang nagbigay ng sumpa kay Lola. Pero hindi ko alam kung paano ko sila mapipigilan. Hindi ko alam kung paano ko mapoprotektahan ang pamilya ko. Kaya ako sumulat sa inyo, Sir JD, para may makaintindi sa akin. Sana may bahagi ninyo ang kwento ko para malaman ng iba na hindi biro ang mga aswang, na hindi ito isang kwento lamang, na ito ay isang realidad na bumabagabag sa buhay namin. Hindi ko alam kung nasaan na si Lola Pansita ngayon. Pero alam ko na naghahanap siya ng paraan para makapagigante. At alam ko na hindi siya titigil hanggang hindi niya nakakamtan ang kanyang gusto. Kaya ako ngayon nagbabantay pa rin, naghihintay, nagdadasal na sana sa huli ay manaig ang kabutihan. Sana mapigilan ko si Lola at sana mailigtas ko rin ang pamilya ko. Maraming salamat po sa inyong oras. Sana ay makatulong ang kwento ko sa inyo at sana maging babala ito sa lahat. Hanggang dito na lamang po.